good news para sa mga sumusuporta kay VP Inday Sara. Diba? Kaliwat kanan na ang isasampang kaso. PNP, DOJ, NBI. Ngayon, nagpunta na si VP Sara sa NBI. Kasi sinupwe na siya eh. Nagsalita na po ang Office of the Ombudsman na pag hindi sila tumigil, pwede silang disiplinahin ng ombudsman o pwedeng makialam, humarang na ang ombudsman. Okay, pakinggan natin itong vlog ni Showbiz Fanatics. Hindi ninyo tinigil ang mga panggigipir kay VP Sara, ako na ang makakalaban ninyo. Good. Sa unang pagkakataon, nagsalita na ang ombudsman na si Samuel Martires sa lahat ng mga tila ginagawang panggigipir kay Vice President Sara Duterte at di naman patong-patong raw na kaso na isasampa sa Vice President na kung siya ay muling tangkaing ipapapatay, ipasusunod raw ito sina President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta at House Speaker Martin Romualdez. Ito ay kasunod ng naging pahayag ng Department of Justice Undersecretary na si Jessie Andres. Umani ng samot sa reaksyon ng naging pahayag ng Ombudsman na Samuel Martires kung saan sinabi nito wala silang nakikitang mali na sinabi ni VP Sara at ang kanyang mga aksyon ay tila wala rin daw nilabag ng kahit anong batas sa bansa. Kahit kailan raw hindi magiging kasalanan ang pagganti mula sa hukay dahil nilinaw naman raw ng Vice Presidente na kapag siya ay ipinapatay, mangyayaring isusunod di umano sina President Bongbong Marcos, Liza Araneta at Martin Romualdez. Sa ganito raw pananalita, walang nilabag na kahit anumang kaso ang Vice Presidente sa kanyang naging remarks. Dagdag pa ng Ombudsman, manahimik raw ang Undersecretary na si Jessie Andres dahil sa lahat ng kanyang pinagsasabi, kayang-kaya raw i-take over ng Ombudsman ang anumang reklamong isinampa sa Vice Presidente. Ngunit ayon mismo sa ilang mga law expert, malinaw na political harassment ang ginagawa sa Vice President dahil alam nilang ito ang isang malaking tinik sa kanilang ambisyong manatili sa pwesto. Panoorin ang full video kung saan umari nagsamot-saring reaksyon ang naging pahayag ng Ombudsman na si Samuel Martires kung saan sinabi nitong walang magagawa ang Department of Justice, ang House of Representatives, maging ang NBI kapag siya na ang nagpatigil ng mga investigasyon sa di umanay reklamong isasampa kay Vice President Sara Duterte. Good. Narito't panoorin ang full video. And the Ombudsman also has authority to do its duty to discipline and to take necessary measures to deliver on its mandate as the investigator of all government, high-ranking government officials. So it is within the authority of the Ombudsman to act on this matter as well. I would advise Jose Andres to shut up and stop talking about the case, because one of the powers of the Ombudsman is to take over the investigation of a case of any government investigative agency at any stage of the proceedings. Ayan mga Good, kababayan. Diba? Very good. Shut up! Sabi niya sa DOJ Undersecretary. Buti, Galing. galing. Kasi salita sila ng salita eh. Constitutionally mandated ang ombudsman to take over any case of high government official. So, kasama na yan si VP Sara. Pwede sila So, galing. Nagsalita rin ang ating ombudsman. Sir Martires, maraming salamat po sa iyong komento, sir. At sa mga hindi po nakakaalam sa mga nangyayari ngayon, ang ombudsman po ay nagkomento na. Sinabi mismo ng ombudsman natin na wala silang nakikita na dapat imbestigahan ang Vice Presidente. At pinaalalahanan niya din
yung retired justice na head ngayon ng NBI or National Bureau of Investigation to please shut up. At ito pa, sinabi din ng ating ombudsman na pwede din nilang ipatigil ang nangyayaring investigasyon dyan sa Kamara. Kaya ngayon ang nakikita ng ombudsman, wala namang dapat imbestigahan at dapat ikaso sa Vice Presidente. Kaya nilang i-take over ang isang kaso as long as it is related sa trabaho ng Vice Presidente. Correct. Grabe mga kababayan, no? Correct. Ngayon natututo tayo. Ganun pala kamakapangyarihan ng ating ombudsman. Ombudsman. Very good, Ombudsman. Thank you. Ang galing. Ngayon ko lang din nalaman. Napapayaran ng pera. Mukhang wala na nga raw magagawa ang House of Representatives maging ang National Bureau of Investigation sa naging pahayag ng Ombudsman na si Samuel Martires nang panindigan nitong wala silang nakikitang mali sa sinabi ni Vice President Sara Duterte patungkol sa kanyang naging babala kina President Bongbong Marcos, First Lady Liza at Martin Romualdez na kung siya ay ipapapatay, ipasusunod niya raw ang tatlong pinaka-pinag-iinitan siya maging ang kanyang mga kasamahan at pamilya. Sa naging pahayag ng Undersecretary ng DOJ, tila sinabi nilang dapat raw mangialam ang ombudsman o disiplinahin nila ang mga naging aksyon ng Vice Presidente. Ngunit tahas ang sinabi ng ombudsman na Samuel Martires na manahimik raw ang Undersecretary ni si Jesse Andres dahil wala raw siyang alam sa mga jurisdiksyon at kayang gawin ng ombudsman. Ayon kay Martires, may kakayanan ng ombudsman na kunin ang lahat ng mga kasong isinampa sa Vice President at sila mismo mag-imbestiga. Kasama rito ang ginagawa ng Quadcom ng House of Representatives sa di-umunay alleged na confidential fund misuse na nangyari sa Office of the Vice President maging sa Department of Education. Kaya rin kunin ng ombudsman ang di-umunay investigasyon na ginagawa ng National Bureau of Investigation nang tila pagbantaan raw ng Vice ang buhay ni Martin Romualdez, First Lady Liza at ng Pangulong si Bongbong Marcos. Ngunit pinanindigan ng ombudsman na si Samuel Martires na wala silang nakikitang mali sa pahayag ng Vice Presidente, lalo't ang kanyang naging statement ay galing sa isang pahayag kung saan sinabi nitong minsan ang pinagtangkaan ng kanyang buhay ng mismo security personnel na galing mismo sa Office of the President. Ayon sa full report na inilabas ng GMA Integrated News sa kanilang official website, Ombudsman can take over investigation of VP Sara, says Martires. Ombudsman Samuel Martires said that his office could take over the investigations by the National Bureau of Investigation and a committee of the House of Representatives on Vice President Sara Duterte if it determined it already had jurisdiction. Martires said after Justice Undersecretary Jesse Andres remarked that the Ombudsman had the authority to discipline and investigate government officials in the context of Duterte's alleged threat against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Martires, however, said that he has yet to find anything that the Ombudsman could investigate. He quoted on a statement, "If in the opinion of Undersecretary Andres, we have that power, I would advise using Andres to shut up. Shut up. If the NBI is now investigating the acts of the Vice President, if we feel that it is now within the jurisdiction of the Ombudsman, we can tell the NBI, stop it. We will continue the investigation." Martires said that the Ombudsman could investigate if the threats were made in the course of her duties as Vice President. He added, "If not, that will be personal and we have no jurisdiction over this thing." Martires said that the Ombudsman could take over any government investigation at any time, referring to the Republic Act 6770 or the Ombudsman Act of 1989. Section 15 of the law provided that in the exercise of this primary jurisdiction, it may take over at any stage from any investigatory agency of government the investigation of such cases. Martires said it could also take over the investigation by the House Committee on Good Government and Public Accountability, which is looking into the alleged misuse of more than 600 million confidential funds by the Office of the Vice President and the Department of Education. Matapos ang balitang ito at panindigan ng Ombudsman na si Samuel Martires ng So, napakagandang balita po ito. Ngayon ko lang din nalaman yan.
yung batas na nagsasabi ang ombudsman can take over any investigation anytime. Basta nakita niya nga nasa mandato niya, pwede niyang ipatigil yung ginagawa ng NBI, DOJ, pati Congress, so ombudsman na. So, mas maganda kung sa ombudsman dahil makakuha tayo dyan ng patas na investigasyon. Wala motivation, politika whatsoever. So, salamat po, Ombudsman Martires. Kanina may napanood akong vlog. Sinupalpal niya si Ombudsman Martires, nagsabi kay Congresswoman Castro, kung ang confidential funds, i-require niyo ng resibo, hindi na yan confidential. Oo. Grabe, pinagtawanan si Franz Castro sa Gago yung loob Castro na yun. ng, Convicted hall, kasi yan eh. kung saan Kumpanya may yan hearing. eh. Salamat po, Ombudsman Samuel Martires. Thank you, Ombudsman.